solusyon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Maraming problema ang ating bayan. Ang iba po, ang iniisip nila na solusyon ay magkaroon ng military coup d'etat or military junta. Naku mga kababayan, naku. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunon PH channel. And nandito na naman po tayo mga kababayan para sa panibagong reaction video natin. At eto mga kababayan, matindi ito. Nako. Ito ang AFP nagsalita ng mga kababayan tungkol dito sa mga issue na nangyayari sa ating bansa. Kasi nga, for how many weeks or even months, lalo na nung nag-release ng bicameral report patungkol dun sa 2025 budget kahit hindi pa pirmado mga kababayan, ang daming tao na nagrereklamo, pati tayo dito mga kababayan, nagreklamo tayo, ang daming videos natin na pinag-usapan natin yan. And bago pa man dyan, like a month ago or almost 2 months, kahit si former President Rodrigo Duterte mga kababayan, tinanong yung AFP kung ano ba ang paninindigan nila patungkol dito sa mga issue sa ating bansa. At ito mga kababayan, nagsalita ng AFP. Si General Bronner mga kababayan nagsalita na ano kaya ang sasabihin, ano kaya ang mensahe or sagot ni General Bronner patungkol dito sa mga issues sa ating bansa. At kung ano yung panindigan ng AFP patungkol dito mga kababayan. Eto, pakinggan natin. Share ko yung video na ito mga kababayan. Before ko i-share ito mga kababayan, paki-like and share ng video natin and makisuyo na rin sa inyo mga kababayan. Target ko po na ngayong 2025 aabot po tayo ng 800 subscribers mga kababayan. Aabot po tayo ng 700. Kung kaya po na more than 700, mas mabuti po mga kababayan. Again, paki-like and share and subscribe sa video natin. Yun lang po yung pakisuyo ko mga kababayan na sana suportahan at makaabot tayo ng 700 subscribers dito sa channel natin. Okay, at ito na nga mga kababayan, pakinggan natin itong sinasabi ni General Bronner patungkol dito sa mga issue sa ating bansa mga kababayan. Itong galing ito sa UNTV News and Rescue. Okay? Eto, pakinggan natin. Isa lang po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. No? Mga kababayan, anong sinasabi dito ni General Bronner mga kababayan? Wala siyang direct sinasabi na itong current administration ay ang daming kabulastagan. Yet, mga kababayan, makikita kung intindihin nating mabuti yung statement ni General Bronner mga kababayan, ipapahiwatig yan na kahit siya mismo mga kababayan, nakikita niya na itong current administration, yung karamihan sa mga nakaupo ngayon mga kababayan, ay ang daming mga kabulastugang ginagawa. At ito na nga, isa na nga ito, 2025 budget. Yung pag-transfer ng funds ng PhilHealth doon sa National Treasury, mga kababayan. Yung Maharlika funds, nasaan na? Ito yung isa sa mga issues natin ngayon mga kababayan. Again, hindi tayo, ang issue dito mga kababayan, hindi ito VP Sara versus Marcos mga kababayan. Ang issue dito tayo mga kababayan, buong Pilipinas versus kung ano mga ginagawa ng current administration ngayon, lalo na dyan sa House of Representatives. Ito nga, halatang halata.
Itong 2025 national budget natin, ito ebidensya ito na ang daming katarantaduhan na ginagawa dyan sa House of Representatives. Oh, di ba? Eh kung hindi, bakit ang daming issue? Daming issues dyan sa 2025 budget. Oh. Yung ibang House of Representatives, nasaan na? Nandun pa rin kay BP Sara, nandun pa rin kay impeachment versus BP Sara. Eh ito yung napakalaking issues nito. Issue nitong 2025 budget. Hindi man lang nagsalita. Wala kang maririnig na nagsasalita galing sa House of Representatives na binabanatan itong mga kalokohan na ginagawa ng mga congressmen na ito patungkol dyan sa budget. At ito ang AFP ang inaasahan natin mga kababayan. At ito at least narinig na rin natin kung ano yung saloobin ng AFP. Oh. Ito, naghihikayat itong si General Brunner na kung pwede ngayong darating na eleksyon, ipili sana tayo ng mabuti. Ipili sana tayo. Wag na yung mga sikat mga kababayan. Kasi nga, ang daming nagpapasikat ngayon. Last year, ang daming nagpapasikat. Gagawa sila ng hearing, gagawa sila ng issue, nagpapa-interview sa media, nagpapa-press conference pagkatapos ng hearing, gumagawa ng report na wala naman talagang kabuluhan. Oh, kasi nga darating yung election. Nagpamudmud ng mga pera or magpapamudmud ng mga pera through ayuda, diyan sila nagpapasikat. So sana mga kababayan, huwag tayong madala sa mga ganyang mga pauto ng mga politiko natin. Sana piliin natin mabuti. So sa ngayon wala pa akong ini-endorso, but again, tignan muna natin lahat ng plataforma, lahat ng kandidato. Kung gusto talaga nating pagbabago mga kababayan, ang daming mga bagong kandidato na magaganda yung background na pwede natin ilagay. Okay lang naman kung matagal na or re-electionist mga kababayan. Basta siguraduhin nyo na maganda ang background yan. Wag rin kayo magpapadala sa mga issues na binabato sa mga politiko ngayon. O ito. O sabihin ko na, ako in favor ako dito kay Ronald Bato de la Rosa at kay Bongo. Kasi nga, itong si Bongo, ang daming malasakit centers na napagawa. Kahit nga ang dami kong kakilala, kahit membro ng pamilya ko mga kababayan, naka-benefit nito. Malasakit centers. Hospital, check-up, lahat. Ito pa, Ronald Bato de la Rosa. Siya yung nangulo ng ADAC, no? Yung sa drugs, no? Anti-Drug Agency Council, yung ADAC. At naging MADAC at PADAC na yan. Municipality Anti-Drug Agency Council. Then, BADAC, Barangay Anti-Drug Agency Council. Ang daming mga natulungan yan mga kababayan. At eto sila mga kababayan, hindi natatakot sa kung anumang mga ginagawa ngayon ng Congress. Bumabanat pa rin. At kinakalaban din yung mga makakaliwa. O bakit ko ito sinasabi? Kasi mga kababayan, binabanatan sila ngayon dyan sa House of Representatives. Pinipilit na idamay itong mga pangalan nito dyan sa involvement sa Pogo. Kasi nga, ang purpose naman talaga dyan
diyan sa hearing nila, hindi naman talaga ang pag-file ng kaso o ang pag-imbestiga in aid of legislation. Ang purpose naman talaga niyan ay para lang siraan yung mga taong sa tingin nila hindi nila kakampi. Sinisiraan lang. Ang tawag natin dyan bandwagon effect. Yung inaasahan ng Congress kahit hindi man nila, kahit alam nilang lahat ng tao, karamihan ng tao hindi naniniwala sa kanila, at least ang inaasahan nila kahit konti, meron silang mapapaniwalang mga tao na itong mga inaakusa nila ay piniwalaan pa rin. Kahit walang klarong ebidensya, mga kababayan. Yan lang yung purpose niyan. Kaya again, tignan natin mabuti kung itong mga inaakusa sa kanila, ito ba'y totoo o hindi. Paano natin masabing totoo? Of course, kailangan ng clear na evidence, mga kababayan. Kung totoo yan, dapat may kaso na at convicted na. Oh. So ito, pagpatuloy natin kung ano pang sinasabi dito ni General Brunner, mga kababayan. Tamang tao sa tamang posisyon. Ito ang hiling ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa publiko para sa paparating na 2025 midterm elections. Sa pagbubukas ng National Election and Monitoring Center sa Campo Crame kahapon, hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang publiko na gamitin ang kanilang karapatang pumili ng iboboto para maituwid ang direksyon ng bansa. Gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto natin maituwid sa ating gobyerno. Di ba? Para maituwid. O yun yung ibig sabihin niya sa sinasabi ni General Brunner, mga kababayan. Ibig sabihin, di kung sinasabi niya, again, under sa administration ito si Brunner, ha? No, pwede man niya i-deny, di. Itong mga nakaupo, mga mabubuting tao ito. Kasi nga, in-increasean yung daily subsistence allowance ng mga AFP. 150. From 150, naging 300 na. Diba? Ang ganda nun? Pwede naman yung sabihin, di, walang issue dito. Inline. Katulad na, again, before nagsalita na ito, sinasabi niya, lahat naman inline rin sa Constitution. May tiwala siya sa gobyerno kasi inline pa rin yung mga ginagawa nila sa Constitution. And yet, ito ngayon, sinasabi niya, gamitin natin ang mga nag-iisang boto natin para maituwid. O ano ibig sabihin? Hindi tuwid. Simple lang yan, mga kababayan. Ito nagsalita na. Para maituwid. Kasi nga hindi tuwid yung mga ginagawa ng current administration ngayon, mga kababayan. So, hindi nga lang siya nagsabi na, ikilos kami, AFP, magkukudita kami. Kasi nga, ako din, ayaw ko rin ng kudita. Hindi nga yan tama. Si Trillanes lang naman may gusto niyan eh. No need na. Kailangan lang nila i-implement yung kung anong sa tingin nila online pa rin sa Constitution. At ito, isa sa mga paraan na sinasabi niya, bumoto tayo ng maayos, mga kababayan. Ito, pagpatuloy natin. Sa ating society. No? Let us use this. Let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yon para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Sa ngayon, marami silang naririnig na reklamo kaugnay sa problema ng bayan, kung saan mayroon aniyang nakakaisip ng military junta bilang solusyon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Maraming problema ang ating bayan. Ang iba po, ang iniisip nila na solusyon ay magkaroon ng military coup d'etat or military junta. Mga kababayan, naku, delikado yun. Again,
mga kababayan, hindi po natin encourage yung AFP na magkudita kasi nga alam naman natin na hindi yan. Mali po yan. Mali po yung pamamaraan na yan na kudita. Kasi ang dami namang paraan or solusyon na pwedeng gawin natin para may address itong mga issues na ito. Pero sinasabi dito mga kababayan ni AFP Chief Bronner, mga kababayan, na at least within sa kanilang grupo meron nagsasabi na ito nang gagawin natin. Kasi nga ang daming issues mga kababayan. At nagpapasalamat tayo, of course hindi tayo nagpapasalamat sa mga issues. Nagpapasalamat tayo mga kababayan na kahit papano merong mga members ng AFP na nakikinig sa mga tao, mga kababayan. Though hindi nga lang nagsasalita kasi nga ito si General Bronner ang chief. Pero at least within sa kanilang grupo mga kababayan, merong mga nagsasalita at ito pinapakinggan ni AFP Chief Bronner. Dapat na sa atin yun mga kababayan. At least alam natin na yung mga mensahe natin, mensahe ng mga ordinaryong Pilipino na ipaabot natin sa mga kinauukulan. Hindi nga lang dumating, hindi nga lang umabot doon sa Malacanang at kay Martin Romualdez or House of Representatives or baka umabot doon sa Malacanang pero yung nakaupo, bangag, natatakot doon kay Martin Romualdez kaya hindi nakikinig. At least dito sa AFP mga kababayan, merong nakikinig. Para sa akin, sapat na ito. Kasi kung meron pa tayo makikitang mga issues mga kababayan at meron pang lalabas na mga issues, at least meron tayong maasahang mga kakampi mga kababayan kahit hindi pa natin alam kung sino. At least ito nagsalita. Most likely itong si Bronner, baka lang pwede pa nating maasahan ito sa pag-uphold ng Constitution mga kababayan. Pagpatuloy natin. Hindi po yun ang solusyon. Ito pong eleksyon. Agree po ako, hindi po yung solusyon yung kudita. Again, sinasabi ko po, hindi po tayo nagdadasal na magkukudita yung AFP. Hindi naman kailangan talaga. Marami naman talagang paraan. Again, at ito nga sinasabi niya, itong eleksyon. Sa ito mga kababayan kasi paparating na itong eleksyon. Okay? Sana naman po, makinig na din tayo dito kay AFP. Yung akala natin ito si AFP Bronner kasi may increase na 150 hindi na ito, tikom ng bibig nito. Baka nga nagsalita ito ngayon kasi pinubuli tayo lalo ng China mga kababayan. Kung hindi nyo lang alam, nag-expand na ng surveillance yung China. Wala na sila doon sa, hindi nga, nag-expand. Hindi, nandun sila still sa West Philippine Sea at nag-expand sila, dumating na sila ng Zambales mga kababayan. Nag-expand sila. So ano gagawin ng AFP? Yung Navy, under naman ni AFP ito. Ano ba gagawin ng AFP? Ipunin yung 150 daily sustenance nila, then pambili pang upgrade ng mga gamit? Of course, hindi. Simple, nagsalita ito kasi sa tingin nila mapapahamak sila dito sa mga ginagawa ng administration ngayon. Patungkol doon sa pagkat ng budget nila. Apektado ito sila. Hindi lang sila mga kababayan, pati pamilya nila. Kasi nga, pamilya nila matatakot eh. Kung nanonood kayo ng video na to, kung mayroon kayong asawa na nandoon sa AFP
AFP or sa Philippine Navy, most likely, o comment kayo dyan, kung anong feelings nyo patungkol dito sa pagkat ng budget at dito sa pambubuli ng China, mga kababayan. Kasi ako, kahit wala akong pamilya na nandoon sa Philippine Navy or sa AFP, yet, dahil sa ginagawa ng China ngayon, mga kababayan, ako ay natatakot. Para po sa lahat, natatakot ako para sa bansa natin. Kasi alam ng China, nagkatayo, wala tayong interest sa pag-upgrade ng mga gamit. Di, bubuli tayo. Di ba? O isipin mo, nang bubuli ka ng tao, or ikaw bata, nang bubuli ka ng bata, kasi nga, sa tingin mo, weak yan. What if, yung binubuli mo, nalaman mo na nag-training yan ng taekwondo or mixed martial arts, sa tingin mo, bubulihin mo pa yan? Of course, hindi na, kasi nalaman mo na nag-upgrade, nag-develop ng skills for defense. Anye tayo, mga kababayan, so alam ng China na weak tayo, anye wala tayong ginagawa. Nag-keep pa nga ng budget pang upgrade ng mga kagamitan natin. O di ba? Yan yung pinakamagandang solusyon na ginawa ng current administration yan, mga kababayan. Lalo na yan si Martin Romualdez at si Zaldico, mga kababayan. So, delikado tayo dito, mga kababayan. Ito, pagpatuloy natin. Dito po tayo magtuon ng pansin, ayusin natin yung eleksyon natin. Kaugnay nito, tiniyak naman ni General Bronner na handa ang AFP sa pagbibigay ng seguridad sa paparating na halalan sa pamamagitan ng paglaban sa mga peace spoilers. Sa simula pa lang po ay ginagampanan na natin yung iba't ibang mga activities natin. Katulad po ng pag-address natin sa mga private armed groups. Yung po So, mga kababayan, sa patungkol na yan sa eleksyon, okay? So dito nga, mga kababayan, nagsalita na ito si Chief Bronner, AFP Chief. Well, of course, hindi natin gusto na magkodita. And well, baka karamihan sa atin disappointed on the part na sinabi niya na, you do your part, like, bumoto lang kayo ng tama, maayos na itong lahat. Of course, hindi lang po yan yung sinasabi ni Chief Bronner. Okay? So, most likely, kung yan lang yung tingin natin, yan lang pala yung sinasabi ni Chief Bronner na bumoto ng tama at maayos ng lahat, of course, ma-disappoint tayo. At kung tingnan natin, mga kababayan, yung statement niya, posibleng yan lang muna yung sinasabi niya. Kasi nga, para hindi mag-create ng panic or chaos itong statement niya. So far, sa tingin niya, currently, or sa the moment, wala pa namang nangyayari. Yung mga sinasabi natin dito, na mga posibleng mga violations sa Constitution, karamihan dyan, hindi pa naman nangyayari. Okay? Or yung iba, hindi pa lang halata. So, basically, parang nakikita natin, wala pa talagang action itong AFP. Pero mga kababayan, the fact na nagsabi or nagsalita itong si AFP Chief Bronner na meron talagang katiwalian dito sa current administration ngayon ay enough na po sa atin. Kahit papano, mga kababayan, itong mga tao na ito, itong AFP, i-evaluate ito sa kung anong mga ginagawa ng current administration ngayon.
At baka konti na lang mga kababayan, sasabog na ito sila. At baka gagawa na ng hakbang tungkol dyan mga kababayan. At ito mga kababayan, dito na lang po muna tayo. And then, again, paki-like and share ng video na ito. And pakisuyo na rin mga kababayan na kung sana i-subscribe na rin para maabot natin yung target natin na at least 700 subscribers mga kababayan. Kung lalagpas dyan, mas mabuti mga kababayan. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw.